Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng North Korean spy na nagtungo ng South upang hanapin ang pumatay ng kanyang pamilya na nauwi sa pagbintang sa kanyang pumatay sa isang business executive. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2013 na pinamagatang The Suspect. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kay Ji Dong-chul, dating nangungunang Special Force Agent ng North Korea, ngunit sa pagpapalit ng sistemang pangpolitika sa North ay pinabayaan ito ng gobyerno habang nasa misyon. Nang malaman niyang pinatay ang pamilya niya ng dating kasamahan, nagtungo si Dong-chul ng South Korea upang hanapin ang pumatay sa pamilya na tumawid doon. Habang hinahanap niya ang pumatay, nagtatrabaho rin si Dong-chul sa gabi bilang isang driver ni Chairman Park, isang business executive na may kaugnayan sa North Korea. Nalaman ng chairman na hinahanap ni Dong-chul ang pumatay sa pamilya niya, kaya palihim niya din itong pinahanap dahil naaalala ng chairman kay Dong-chul ang anak niyang nasa North Korea. Ngunit ng gabing yun, habang pauwi na sana si Dong-chul, napansin niyang hindi gumagana ang CCTV ng mansyon. Kasalukuyan na palang pinasok ng assassin ang chairman at pinatay gamit ang injection ng may lason na pakana ni Kim Sok-ho, ang director ng South Korean National Intelligence Service o NIS. Naabutan ni Dong-chul ang assassin sa loob ng silid ng chairman at nagawang mapatay. Nang lapitan niya ang chairman, may inabot ito sa kanyang salamin at pinapatago sa kanya bago ito binawian ng buhay. Lumipas pa ang ilang sandali, nagpadala si Agent Kim ng mga tauhan bilang magpanggap na respondee sa insidente upang makuha ang pakay nilang salamin, pero hindi ito ibinigay ni Dong-chul sa kanila at agarang itinakas. Pinatay naman ni Agent Kim ang mga saksi sa loob ng mansyon at pinalabas niya din na si Dong-chul ang pumatay kay Chairman Park. Ito naman si Colonel Min Se-ho, isang South Korean NIS operative na bigong mahuli noon si Dong-chul. Siya ang inatasan ni Director Kim upang hulihin si Dong-chul. Nadiskubre ni Dong-chul na may kakaiba sa salamin ng chairman, tinawagan niya si Director Song upang ipaalam na may iniwan sa kanya ang chairman, ngunit dahil doon natunton si Dong-chul sa tirahan niya. Agarang tumakas si Dong-chul sa pagsakay sa sasakyan ng reporter na laging naghahabol sa kanya upang gawa ng dokumentaryo ang buhay niya. Subalit nakita nila sa balita ang pagkamatay ng chairman, bigla na lang ding naglaho si Dong-chul sa sasakyan. Sa NIS headquarters, ipinakilala kay Colonel Min ang team na makakasama niya, kabilang si Captain Joe ang may hawak ng data ng lahat ng kailangan niyang malaman kay Dong-chul. Agarang briefing ni Colonel Min ang lahat para sa hakbang nila sa paghahanap sa suspect sa pagpatay. Nakita sa bahay ni Dong-chul ang baril na ginamit sa pagpatay sa chairman. May natagpuan din silang listahan sa bahay nito na posibleng mga target ni Dong-chul. Nalaman naman nilang huling tinawagan nito ay reporter. Inimbestigahan ni Colonel Min si Choi Kyung-hee, ang reporter na gustong i-cover ang buhay ni Dong-chul bilang North Korean na naninirahan sa South, ngunit nalaman ni Min na natanggal na pala ang reporter sa trabaho, kaya inalam nito kung anong pangsaysay ng pagsunod niya kay Dong-chul. Nagalit si Kyung-hee at tinawag na harassment ang ginagawa ng Colonel. Bigla na lang may nabalitaan silang nakita na ang lokasyon ng suspect. Inutusan ni Director Kim ang mga tauhan niya para kunin ang salamin at patayin ito. Nalaman niya ding hinahanap ni Dong-chul si Lee Guangzhou, kaya balak ng direktor na gawin itong bitag, saka tumawag ng assassin na papatay sa kanya. Tumawag naman si Dong-chul sa NIS headquarters. Nakausap niya si Colonel Min kung saan may ugnayan ang dalawa noon sa nakaraan nang sinubukan siyang hulihin ng Colonel sa isang operasyon. Sinabi niyang hindi siya ang pumatay sa chairman, may ibang tao daw doon na balak makuha ang salamin ng chairman, na ipinagtataka ni Min ang tungkol sa salamin. Humingi ng panahon si Dong-chul para tapusin ang kailangan niyang gawin, sa binili ng lugar kung saan nila makikita ang bangkay niya at binaba ang tawag. Bigla ding dumating si Kyung-hee para pigilan si Dong-chul sa binabalak dahil hinahanap lang daw nito ang pumatay sa pamilya niya upang maghiganti at balak niya ding magpakamatay pag natapos. Matagumpay na nahanap ni Dong-chul ang pumatay sa pamilya na si Lee Guangzhou, subalit may assassin pala sa labas na nakaabang sa kanya upang patayin ito. Inalam ni Dong-chul kung anong huling sinabi ng asawa bago niya ito pinatay. Sumagot si Guangzhou na nagmamakaawa lang daw ito sa buhay niya. Nang alamin ni Dong-chul ang huli niyang sasabihin bago niya ito patayin,
May isinulat ito sa kamay upang hindi marinig ng kasamahang asasin sa labas. Paglapit ni Dong Chol sa kanya pinaputukan ito ng kasamahan ni Guangzhou pero nagawa niyang makaiwas. Tumakas naman agad si Guangzhou kasama ang asawa kaya hinabol ito ni Dong Chol kung saan hinabol din sila ng mga NIS agents habang minomonitor ito ni Colonel Min at pinapahanap sa mga agents ang kinaroroonan niya hanggang sa makita nila si Dong Chol sa CCTV. Patuloy pa ding hinahanap ni Dong Chol si Guangzhou sa isang mall. Napansin ng Colonel na hindi sila ang tinatakasan ni Dong Chol kundi mayroon itong hinahanap doon. Tumawag naman ang assassin sa telepono ni Guangzhou na nakuha ni Dong Chol at sa di inaasahan ay nakasalubong niya ito. Naglaban ang dalawa sa harap ng napakaraming tao hanggang sa nagawang mapatay ni Dong Chol ang assassin gamit ang hawak nitong injection. Pagdating ng mga agent sa lugar ay wala na doon si Dong Chol kundi isang bangkay na lang ng lalaki. Napansin din nilang may kahalintulad ang mga gamit nila sa natagpuang bangkay. Agarang pinuntahan ni Colonel Min si Director Kim at pinarinig ang napag-usapan nila ni Dong Chol na tila ba mayroong hindi sinasabi sa kanya ang direktor. Sinabi ni Kim na wala daw itong dapat ipapaliwanag sa kanya dahil si Dong Chol ang sospek sa pagpatay sa chairman. Binantaan naman ito ng Colonel na wala siyang balak suportahan ang direktor sa mga mas asama nitong gawain, kumampi din kay Min si Captain Jo bilang isa ding sundalong makatwiran. Sa mga oras na yun nakasakay ng train si Dong Chol na inaalala ang asawa nung panahong buhay pa ito. Kinalaunan nakausap ni Colonel Min ang investigador sa pagkamatay ng chairman, si Dong Chol ang itinuturo nito sa mga nakuha nilang ebidensya ngunit may alinlangan si Min sa kanya, nagbanta ito sa investigador na kung may sabwatan na nangyayari ay malalagot ito sa kanya. Nakakuha ng impormasyon si Captain Jo kay Dong Chol mula sa reporter na may hinahanap itong tao na si Li Guangzhou dati niya ring kasamahan. Hinala nilang ito ang pumatay sa pamilya niya kaya ito ang hinahabol ni Dong Chol noon upang maghiganti. Samantala naalala ni Dong Chol ang nakasulat sa kamay ni Guangzhou na buhay pa ang anak niya kaya balak niya itong hanapin para alamin ang katotohanan. Naalala niya rin ang salamin ng chairman na mayroong kakaiba sa loob. Tinawagan niya ulit si Colonel Min upang makipagsundo na ibibigay niya ang salamin kapalit ni Li Guangzhou pati ang boss nito at nagbanta na lalantad sa media pag hindi nila ito ginawa. Agarang inimbestigahan ng mga ito si Guangzhou at napag-alaman nilang may kaugnayan ito sa natagpuang patay na parehong nagtatrabaho sa iisang private corporation na hawak ni Director Kim. Tinawagan naman ni Dong Chol si Kyung-hee upang makipagkita sa kanya at mayroon daw itong ibibigay. Nalaman ni Captain Jo na umalis ang reporter habang nakuha din nila ang lokasyon ni Dong Chol sa pamamagitan ng cellphone nito, balak din ng Colonel na siya na mismo ang huhuli kay Dong Chol. Pinahanap niya din sa Captain ang traidor na kasamahan nilang nagbibigay ng impormasyon sa direktor pero nakakontak na ng assassin ang traidor sa NIS. Nang malaman ni Captain Jo kung sino ito, inutusan niya muna ang lalaki sa labas upang magawa nila ng Colonel ang balak na sila ang makahuli kay Dong Chol. Naloko naman ang mga pulis maging ang assassin na tauhan ng direktor nang ilagay ni Dong Chol ang telepono niya sa isang pampublikong sasakyan kaya ito ang hinabol nila. Tinawagan ni Dong Chol si Kyung-hee kung saan sila magkikita ngunit nakita ito ng mga agent na tauhan ng direktor, nagawang may sakay ni Dong Chol ang reporter bago pa dumating ang mga agent. Subalit ng patakas na sila binangga ang sinasakyan nila ng Colonel, nagkaharap ang dalawa pero agarang tumakas si Dong Chol. Hinabol naman ito ng Colonel at mga NIS agents sa tulong ni Captain Jo sa pagmomonitor sa kanya. Nagkaharap ulit ang dalawa sa paghahabulan pero nabunggo ang sinasakyan ng Colonel na ikinasira ng sasakyan niya kaya nagawang makatakas ni Dong Chol. Pagkatapos dinala ni Dong Chol si Kyung-hee sa tagong lugar at humingi rin ito ng tawad nang madamay ang reporter, pinakita niya ang salamin ng chairman sa kanito nilusaw ang salamin habang kinukuhanan ito ni Kyung-hee ng video bilang ebidensya. Sa ibang bahagi, humingi ng tawad ang head deputy kay Colonel Min na siya na ang mismong humuli sa sospek. Sinabi naman itong mayroong ibang gustong pumatay kay Dong Chol pero hindi nagustuhan ng direktor ang sinasabi ng Colonel. Sinabi ng deputy na mayroong binuong makabagong chemical weapon formula ang chairman. Hinala nilang nakatago ang formula sa salamin nito. Matagumpay namang natanggal ni Dong Chol ang formula sa salamin pero di pa nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kinuhanan din ni Kyung-hee ng pahayag si Dong Chol sa nangyaring pagkamatay ng chairman ngunit bigla na lang itong nanghina.
Nalaman na lang niyang may tama pala ng bala si Dong Chol kaya agaran niya itong tinulungang magamot. Kasalukuyan ding kasama ng direktor si Lee Guangzhou, kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya pinapatapos sa kanya ang buhay ni Dong Chol. Samantala nakipagkita ulit si Colonel Min sa investigador, sinabi sa kanya ang katotohanan na patay na ang chairman bago pa ito nabaril at hindi rin tugma ang bala ng baril kay Dong Chol. Isang umaga nakita ng mga pulis ang abandonadong van. Nang malaman ito ng NIS agarang nagpadala ang direktor ng tactical team sa lugar, palihim namang tinawagan ni Captain Joe ang colonel upang ipaalam na natagpuan na ang lokasyon ni Dong Chol. Naabutan ng tauhan ng direktor si Kyung Hee sa lugar at hinahanap sa reporter si Dong Chol, pinapaamin nila kung nasaan ito pero hindi nagsalita si Kyung Hee. Kinuha ni Guangzhou ang formula na nakalagay sa kahon ng puspuro at ibinigay sa kasamahan. Nang tutuluyan na ni Guangzhou si Kyung Hee dumating si Dong Chol at nagkaharap ulit ang dalawa. Naglaban ang mga ito hanggang sa matusok si Guangzhou sa bakal, pero bago ito tuluyan namatay sinabi niya ulit na buhay ang anak ni Dong Chol. Siya ang nagligtas ng bata sa kasamahan at nagdala kay Direktor Kim kung saan ibinenta ito ng direktor sa mga Chinese. Humingi rin ng tawad si Guangzhou sa nagawa at gusto niya lang ding mabuhay. Pagdating ni Colonel Min sa lugar hindi na niya naabutan doon si Dong Chol kundi ang reporter na lang. Nakita niya din sa camera nitong nakuha ni Dong Chol ang formula. Sinabi ni Kyung Hee na kinuha na ito ng kasamahan nila na ikinagalit ng colonel. Kasalukuyan namang tumatakas si Dong Chol habang hinahabol ng mga kapulisan. Habang paalis si Colonel Min kasama si Kyung Hee inalam niya kung buhay pa ang anak ni Dong Chol. Sinabi ni Kyung Hee na ibinenta daw ito ni Director Kim sa China. Naisip ng colonel na maghihiganti si Dong Chol sa NIS director. Tumawag din si Captain Joe sa kanya para ipaalam na may nakuha itong mga delete files ni Director Kim na kainahinala. Nalaman nilang may kaugnayan ito sa isang malaking arm dealer. Hinala nilang ang direktor ang nasa likod ng pagpatay sa chairman upang makuha ang formula at pinalabas na si Dong Chol ang pumatay. Sinubukan pa ding hulihin si Dong Chol ng mga kapulisan hanggang sa makakuha ito ng masasakyan at nakipaghabulan. Sinalubong naman ito ng assassin na pinadala ng direktor pero nagawang mapabagsak ni Dong Chol ang sinasakyan nito, ngunit dahil doon nasira ang sasakyan niya kaya napilitan na itong tumakbo. Nang mapalibutan na siya ng mga kapulisan, tumalon si Dong Chol sa ilog at hindi na ito nahanap ng mga pulis. Kinalaunan nakipagkita si Director Kim sa kausap nitong arm dealer para ibenta ng malaking halaga ang formula. Nagtungo naman si Colonel Min sa laboratorio upang ipaanalisa ang nakuha nilang formula para alamin kung isa nga ba itong delikadong armas. Matapos maanalisa sinabi ng nangangasiwa ng lab na isa daw itong makabagong formula sa pagtatanim ng trigo na may pagkakahalintulad sa formula ng chemical weapon. Samantala, galit na galit si Director Kim na isa lang palang formula ng trigo ang inakala nilang makabagong chemical weapon. Pagbalik niya ng NIS headquarters nagpatawag ito ng media upang ipahayag sa lahat ang mga nakuha nilang ebidensya ay nagtuturo kay Dong Chol na pumatay sa chairman. Palihim naman pumuslit si Dong Chol sa NIS na ikinagulat ng lahat sa kaginawang bihag ang NIS director. Dumating din ang colonel sa NIS headquarters at tinawagan si Captain Joe upang tulungan si Kyung Hee sa binabalak nila. Nakarinig naman sila ng mga putok ng baril sa loob kung saan hawak ni Dong Chol ang direktor na sinusubukang pinipigilan ng mga agent. Nagsidatingan din ang mga SWAT at pinalibutan ng buong gusali. Sinira ni Dong Chol ang emergency alarm upang mag-lockdown ang buong gusali at nang walang makakapasok. Saka inalam kay Director Kim kung saan ito ibinenta ang anak niya, ngunit ayaw magsalita ng direktor kaya pinaputukan ito ni Dong Chol at tinanong ulit subalit nakapasok ang tauhan ng direktor at naglaban ang dalawa. Balak na sanang tumakas ni Director Kim pero dumating si Colonel Min na inakala niyang ililigtas siya nito. Pinigilan siya ng colonel na makatakas dahil sa dami ng mga kasamaang ginawa niya. Nakakuha naman ng baril ang direktor na naiwan ni Dong Chol saka pinaputukan ng colonel upang palabasin din na si Dong Chol ang pumatay. Patuloy pa ding nakikipaglaban si Dong Chol sa agent na tauhan ni Kim hanggang sa tuluyan na niya itong mapatulog. Sa labas gumawa ng eksena si Captain Joe upang makaagaw ng pansin sa lahat ng media para sa ibabalita ni Kyung Hee. Hinahanap naman ni Dong Chol ang direktor. Nang tutuluyan na ni Kim ang colonel binuksan nito ang monitor kung saan nakita niya ang pagsisiwalat ni Kyung Hee ng mga ginawa niyang korupsyon sa loob ng NIS pati ang pagpatay nito sa chairman.
Nanggagalaiti sa galit ang direktor pero wala na palang bala ang hawak niyang baril kaya nakabawi si Colonel Min sa kanya at nagbantang papatayin ito. Subalit dumating si Dong Chol at tinigilan ang Colonel dahil gusto niyang malaman ang kinaroroonan ng anak, ngunit sinabi ng direktor na patay na daw ang anak niya kaya galit na galit si Dong Chol. Minuksan naman ng direktor ang harang sa bintana dahil mayroon pala itong mga tauhan na nakaabang upang iligtas ang buhay niya. Hindi na makalapit si Dong Chol sa direktor at pinaputukan ito ng mga snipers, pinagmamalaki ng direktor ang mga koneksyon niya na magagawa niya lahat ng gustuhin niyang gawin. Inutusan niya ang Colonel na hulihin si Dong Chol pero lingid sa kaalaman nitong ibinigay ni Colonel Min ang baril niya kay Dong Chol upang siya na mismo ang pumatay sa direktor, pagharap ni Kim doon na ito pinatay ni Dong Chol. Pagkatapos hinuli rin ng Colonel si Dong Chol, pagbaba nila nagpasalamat ito kay Kyung Hee sa naitulong sa kanya. Nang balak kunin ng deputy si Dong Chol kay Colonel Min ay hindi niya ito binigay sa nakakataas, may inabot naman si Captain Joe sa Colonel bago sila umalis. Nang makalayo na sila ibinigay ni Colonel Min kay Dong Chol ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng anak niya sa China. Ilang sandali pa nagpanggap ang Colonel na may bibilhin lang sa convenience store upang patakasan si Dong Chol. Pagkatapos pinuntahan ni Dong Chol ang ibinigay sa kanyang address sa China, kumpirmadong nakita niya doon ang mga menor deng edad kabilang ang anak niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!